Hi guys, welcome back. So ayun guys, totoo kaya ito na ang ginawa ng INC no para sa mga lumalapit na mga mayor no para magpa-endorse sa INC or sa Iglesia ni Cristo no. So para ma-endorse yung mayor na yon, pinapasama ng Iglesia ni Cristo ang pangalan ng tumatakbong senador na si Rodante Marcoleta no doon sa sample ballots ng mga mayor no. So kapalit ng pag-endorso doon sa um, mayor na yon no. So ayun guys, napanood lang natin dito kay Streetwise with Takiro Miyamoto na isang vlogger no. So so 'di ba nakakagulat din talaga kasi na um, pumasok itong si tumatakbong senador na si Rodante Marcolita sa pang-anim na pwesto, no? So, ako hindi na ako nagtaka kay Senador Bam Aquino at Senador Kiko Pangilinan kasi kabi-kabilaan po ang nag-endorso sa kanila na malalaking leader, no? Sa Pilipinas. So, kamusta po mga ka-Streetwise, no? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, no? To, andito po tayo ngayon sa Iloilo International Airport at ako po ay babalik na po ng Maynila. Okay. So, hindi lang po nakakaalam, umuwi po ako ng Iloilo para lang po gampanan yung obligasyon po nating bumoto. Okay. So, ngayon, alam nyo, habang nandito po ako sa Iloilo, syempre, nakikiosyoso po tayo. Kasi, maliit lang po yung LGU sa Iloilo eh. So, bisita po natin yung mga kakilala po natin na aktibo sa politika sa LGU nila. So, meron po tayong nalaman. At ako, naniniwala ako no, na ito ang pinakadahilan kung bakit at kung paano nanalo si Marcoleta. Si Marcoleta po na isang iglesia ni Cristo. Teka lang hanapin ko yung upuan ko, no? Ano tayo? Upo tayo. Hirap nagsalita habang naglalakad. So, okay? So, banda dun pa yung upuan ko, no? Medyo malayo pa. So, ang daming tao ngayon dito sa Iloilo, no? Okay. So, balik tayo sa pinag-uusapan natin, no? Okay. Alam naman po natin, no, na itong si Marcoleta po ay miyembro ng Iglesia ni Cristo at syempre, susuportahan po yan ng block voting ng Iglesia. So ngayon, ang point natin dito, hindi po talaga, ito base ito sa sa nakausap ko at sa experience ko rin. So, hindi po talaga Iglesia ni Cristo ang nagpapanalo po kay Marcoleta, kundi po yung mga mayor at mga governor na tumatakbo po sa LGU. Teka lang banda din yung gamit ko eh. Wait lang Kapag-usapan natin to kasi parang isipin nyo si Marcoleta po pro-China. Di ba? Tapos, hindi naman siya ganun charismatic na tao, pero nanalo. So ito yung gamit ko pala. Okay, game, usap tayo, no? Okay, no? So, first of all, hindi naman tayo magpapakabiter. So, congratulate pa rin po natin ang bagong senador, elect Marcoleta, Rodante Marcoleta. Okay. So, ang gusto ko lang sabihin dito, meron akong na-discover kasi dito na ginawa ng INC para po masigurado at mabraso po nila ang pagkapanalo po ni Marcoleta. Well, in the first place mga kababayan, no, ako talaga nagulat talaga ako na naging epektibo po ito. Kasi alam naman po natin no, na si Marcoleta, hindi naman po siya ganong charismatic na tao. Diba? Nayayabangan nga tayo sa kanya no? Tapos, hindi rin po siya pro-Philippines, pro-China po yan. Isipin mo ba naman, sabihin niya ba naman na walang West Philippine Sea? Diba? Ang meron lang South China Sea. At saka mga kababayan, si Marcoleta po is yan, bukod nga po sa kahit nga po napalpak po si Sara Duterte at obvious naman po na magnanakaw, kinakampihan niya pa. So ang dami pong red flag kay Marcoleta. Pero eventually bigla siya nanalo. So ito pala yung reason, no? So ito pala, no? Wait lalaki ko lang yung mukha ko. So ganito pala nangyari, no? So ganito. Alam naman po natin na yung structure po ng government sa Pilipinas, presidente, vice president, tapos babagsak po yan sa governor, in local governor, congressman, and then mayor, vice mayor. Okay. So, ngayon mga kababayan, itong lahat po ng mayor na tumatakbo po
halos lahat majority po ng mayor na tumatakbo po sa Pilipinas, umaasa po yan ng endorso ng Iglesia ni Cristo. Okay. So, ngayon mga kababayan, no, ilan ba yung miyembro ng Iglesia ni Cristo? I think ano lang ata ako taas. I-search ko lang ngayon. Oh, yun na. So, kaka-search ko lang. So, bali po sa search natin, estimatedly po, 3 million po ang miyembro ng INC. At hindi naman po lahat yan botante. Diba? So, I think sabihin na natin kalahati. O, sabihin na natin 2 million. Diba? Yung 2 million, less than 2 million po yung miyembro ng INC. Okay. So, ngayon, ang ganito pala ginawa nila para mapanalo si Marcoleta. So, syempre, yung mga tumatakbo pong mayor sa buong Pilipinas na lumapit po sa INC, merong sample ballot. O nga pala, sa sample ballot pala muna tayo. So, sa probinsya po mga kababayan, at malamang dyan din po sa lugar ninyo, may sample ballot po na binibigay ang bawat mayor na tumatakbo. Okay, so ganon. So, ngayon, ito base ito sa nakausap ko na siya po ay isa sa mga naging tauhan nga po sa kampanya ng isang tumatakbong mayor. Diba? Hindi ko na sabihin kung saan, pero ito yung napagkwentuhan namin. So ngayon, lumapit pala sila sa INC para i-endorso itong si mayor. So kasi si mayor naman po medyo malakas po sa survey, so pumayag po yung INC. Pero yun nga lang merong kapalit. Yung kapalit, dapat kasama po si Marcoleta dun po sa sample ballot na ibibigay ni mayor sa kanyang constituents. Okay. At base rin po dito sa nakausap po natin, no, itong ginawa po ng INC ay hindi na po ginawa sa isang mayor po na tumatakbo po sa Iloilo, kundi minaximize po nila kung sinong pwede, kung sinong papayag, gagawin po nila yon. Kaya ito pansinin ninyo pansinin lang ninyo ito sa mga taga Iloilo, kung meron mga taga Iloilo na makakapanood nito. Okay, pansinin ninyo kung kayo po ay nakatanggap ng sample ballot from anywhere or kung kahit kanino man, pansinin ninyo, nandyan palagi yung pangalan ni Marcoleta. Kasi po, kasama po sa deal ng Iglesia ni Cristo na i-endorso namin kayo ng pagka-mayor, pagka-congressman, o pagka-governor, basta isama ninyo sa sample ballot si Marcoleta. So, gets na. Pero mga kababayan, no, hindi lang sa pagiging bitter, pero syempre, win is a win. Diba? Panalo si Marcoleta, so i-congratulate natin. Diba? At alam naman po natin yung magiging political alignment po ni Marcoleta na siya po ay magiging senador, hindi po sa taong bayan para po sa mga Duterte. Congratulate pa rin po natin at pakaramdaman muna natin. Diba? Malay mo naman, diba? Baka matauhan yung tao. Pero itong sinasabi nga po natin na minaximize nga po ng INC yung block voting po nila at ginamit po nila yung sample ballot sa mga LGUs, well, wala rin tayong pwedeng mabatikos doon kasi una sa lahat, hindi naman po kasi bawal yun. Wala po nilabag na batas doon. Nagulat nga ako, wala eh. Actually, naghanap talaga ako, wala po nilabag na batas doon. Ang lusot kasi ng INC dyan, ito ay kanilang religion belief or freedom. So, wala tayong magagawa doon. Ganun talaga. Pero, ang point ngayon natin, kasi itong sample ballot mga kababayan, tandaan po natin, malaki po ang impluwensya nito, especially po sa mga probinsya. Tandaan po natin, no, minsan po kasi tayong mga Pilipino, minsan hindi po natin nakukompleto yung 12. Diba? So, ang gagawin natin, maghahanap na lang tayo kung sino pang puno natin sa 12. At yung sample ballot po na binibigay po ni Mayor, is posible pong maging, malaki po yung chance, actually, na maging basehan po ito ng mga botante na hindi mapuno yung 12 senador. Ito pero ito, ang gusto ko malaman sa comment section ninyo, kayo po na nakatanggap po ng sample ballot from your LGU, no, na tumatakbo po. Hindi lang kay Mayor, sa mga tumatakbo po dyan, sa LGU po ninyo, tama ba yung nakita natin na yung lahat ng sample ballot po sa Pilipinas is merong pangalan po ni Marcoleta? Kasi nakakagulat dito mga kababayan, yung kamag-anak ko ata si Sol Aragones, o di ba? Si Sol Aragones mga kababayan. O di ba? Kaya napansin niyo, si Lenny rin, si Lenny. O si Lenny pumunta rin doon, si Marcoleta, pero hindi siya nindorso ni Lenny. Pinakilala lang po siya ni Lenny. Pansin na yan, pati si Lenny mga kababayan naging biktima din po nitong
ginagawa pong block voting ng INC. So, na-maximize po nila yung ganyang klaseng sistema at ang nakinabang si Marcoleta. Tandaan po natin mga ka-streetwise, no, si Leni Robredo ay inendorso po at nakuha po ni Leni Robredo yung block voting ng Iglesia ni Cristo sa Bicol. Di ba? So, ito lang ha, pansinin nyo lang ha, kung sino yung inendorso ng INC sa lugar ninyo, di ba? Sila rin po ay sumusuporta kay Marcoleta. Kasama po yan sa kasunduan. No? And then mga kababayan, no, ito, pag-usapan naman natin yung ate ko, si Sol Aragones. So, yung kay Sol Aragones naman mga kababayan, no, hindi naman po kasi siya inendorso ng Iglesia ni Cristo, pero inendorso niya si Marcoleta. So, ang point kasi dito mga kababayan, no, sinubukan po kasi ni Ate Sol na makuha po yung block voting ng Iglesia ni Cristo sa Laguna, pero hindi niya po nakuha. Kasi nga po, hindi gusto kasi ng Iglesia ni Cristo, no, yung conflict sa ABS-CBN. So kaya ngayon itong INC ang inendorso yung kalaban ni Sol. Okay. So ngayon, syempre, ang point natin dito, ibang ano yun, ibang usapan yun kasi may conflict eh. Pero eventually, no, ganyan po talaga kalakas tong Iglesia ni Cristo. Eventually, inendorso pa rin po ni Sol Aragones si Marcoleta. O, di ba? So, ang point natin dito mga kababayan, no? Kasi ito yung nakuha kong balita dito sa kampo po ni Sol Aragones eh. No? Na kaya pala hindi inendorso ng INC si Ate Sol Aragones kasi nga may conflict sa ABS-CBN. So ang point natin dito, anong kinalaman ng ABS-CBN sa religion? Sabi ko sa inyo pag-usapan lang natin. So yun guys, ikat na po natin, no? Medyo mahaba na yung pagsasalaysay nitong si Streetwise Takeru Miyamoto, no? So thank you sa video mo. So naka-subscribe ako dito. So kaya lagi ako nano-notify dito, no. So kilala ko rin 'to na-meet ko na rin 'tong vlogger na 'to, no. So loyalista yan siya na vlogger, no. So ayun, kung totoo man ito, no. So kaya pala kaya pumasok siya, no, doon sa top 6, no, na or sa pwesto na pang-anim na pwesto sa pagkasenador, no. So yun, no. So at doon naman sa kay Attorney Lenny, wala kasi akong nakita na inendorso, no, si Attorney Lenny. Wala akong post na nakita, di ko alam ha. I-correct nyo ako, no. So wala kasi akong nakita na inendorso si Attorney Lenny Robredo ng Iglesia ni Cristo, no. Ang nakita ko lang sa mga post kasi pumunta doon si Marcoleta at pinakilala doon sa mga kaanuhan, no, ano tawag noon, sa mga naimbita doon sa event na yon, no, sa Naga, no, nakasama si Attorney Lenny. Pero di ko nakita kasi na inendorso ng Iglesia ni Cristo si Attorney Lenny or si Mayor Lenny Robredo ng Naga, no. So yon si Senator Bam Aquino, yon nakita ko na inendorso nakita ko yung pangalan ni Senator Bam Aquino na kasama sa inendorso sa 8 na inendorso ng Iglesia ni Cristo, no. So yun guys, no, kung totoo man ito, no, so grabe pala yung kaya pala pumasok sa pagiging senador sa pang-anim na pwesto itong si Marcoleta, no. So grabe, no, kapalit doon sa pag-endorso. So kailangan yung pangalan ni Rodante Marcoleta kasama doon sa sample ballot, no. So pag lahat na makatanggap na mga boboto, so yung iba kasi yun nga, tama yung sabi niya, yung iba kulang ng panglagay na senador, so pwedeng idagdag na lang talaga, yun yung pwede nilang maano, or pwede yung unang isulat nila pag wala silang kodigo, di ba? Yun pala. So, di ba? So ganun, no. So ganun pa man, so nanalo naman sila. So congratulations doon sa pasok sa 12 na senador, no. Congratulations po doon. No, so wala na tayong ano doon, no. Panalo na po 'yon sila, no. Lalong-lalo na sa ating pambato na si Senador Bam Aquino at Senador Kiko Pangilinan. So at syempre, no, sa mga
kakampi din natin ng mga local officials, no, na elected, no, sa buong bansa na mga kakamping. So, congratulations. So, yun lang guys, no. Na-share ko lang sa inyo kasi nga dito, ah, naka-subscribe ako dito kay um, Streetwise with Takeru Miyamoto, no. So, matagal ko na rin silang kakilala, no, ng mga vlogger. So, mababait po yan sila. No? So, thank you Takeru Yamamoto, no, sa pag-share, no, at na-share ko din. So, yun lang guys, no. Thank you so much for watching. Bye-bye.